Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. Yan mga ka-review natin, no? At eto nga po, lagot anyare. Romualdez binulabog ni former President Rodrigo Roa Duterte hinamon sa Kongreso. Romualdez nagulantang bistado. Yan mga ka-review natin. Patungkol po riyan ang ating bibigyan ng aksyon, komento at kritisismo, no? Mula po kay Pinoy News TV. Yan mga ka-review natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. At subscribe nyo na rin po si Pinoy News TV. Yan mga ka-review natin, no? At kung bago pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga ka-review natin, no? Huwag na po natin patagalin. Eto na po. Po ang hamon ni Tatay Digong. Sige, maglabasan tayo ng libro. Ang pinag-uusapan po natin sa Congress, bilyon. Ang pinag-uusapan nila rito kay Sara Duterte, milyon lang. Saan nyo ginastos ang pera ninyo? Maglabasan ng libro? Yung COA, isa pang pinagtataka ni Pangulong Duterte, no? Dinoble niya raw yung sweldo ng militar at mga pulis. Ngayon, pinoproblema pa pati yung pension. Pinapoproblema pa yung mga pulis. Pag hindi pa rin natauhan yung mga militar at pulis, tapos maririnig pa ninyo, di ba? Yung numero unong kalaban, ng mga militar at pulis, sila pa po yung nagpapasya na tanggalan to. Yan po ang kongreso natin ngayon. Sino hindi mabubwisit yan? Kaya simple lang po, ito po ang, meron po ba yan? Trip lang po ba yan ni Pangulong Duterte? Ako kasi, hindi ako makaano dahil hindi naman tayo abogado. Pero ang ganda po ng binanat ni Pangulong Duterte rito. Ito po ay, ano sabi ni Pangulong Duterte? Meron po pala sa konstitusyon yan. Hindi po simpleng hamunan yan. Ito po ang sabi ni Pangulong Duterte. Huwag mo kong lokohin. Kay Romualdez. Kaya siguro hindi kino-cover ng media to eh. Mapapahiya na naman ang speaker. Noong nakaraang linggo, kinover ng media eh. Naging defensive yung Congress eh. Di ba? The most rotten, pinakabulok na institusyon sa Pilipinas ay ang Kongreso. Ito po ang tinuran ni Tatay Digong. Huwag mo kong lokohin, galing ako dyan. Gusto ko buksan ang libro ni Speaker Romualdez. Ganun kasimple lang man yan. And it is provided by law. By the Constitution itself. Not a mere regulation. Constitution. It is the right of the people to be informed. Even the Senate, even the Supreme Court must bow to that injunction made the Constitution. Pati ako, pati si Inday. Now, open up the confidential funds. Namin ni Inday. Ako, malaki ang gastos ko. Pinaganda ko ang Davao by all means. Wala pong problema yung mga Duterte. Kaya nga sabi ko, ano ba pinoproblema nyo? Gumagawa lang kayo ng issue. Ngayon, nagsabi na po si Pangulong Duterte. Wala siyang problema. Buksan nyo yung libro namin. So yan mga ka-review natin, no? Yung sinasabi nga po kanina ni Sir Badong Aratiles na yung sa Kongreso is bilyon, no? At sa kay BP Sara naman po is million lang, no? Million lang, nilalang po natin yung million kasi billion nga po yung nasa Kongreso. Magkano po? 1.6 billion mga ka-review natin, no? Na walang resibo, no? Kasi certification lang po yun. Okay? At hindi po yun confidential fund mga ka-review. Wala pong nakalagay doon na confidential. No? Ibig sabihin, sikreto kasi confidential, di ba mga ka-review? Ang nakalagay po doon ay extraordinary fund, no? Yan nga po, sabi ko kanina, parang ino-override yung mga resibo, di ba?
Kasi extraordinary nga, walang resibo, certification lang. Ngayon ang problema mga ka-review, pumiyok po ang ating mga ka-review na mga netizen, no, mga ka-review natin. May nag-comment po, kung daw sa BIR, no, napaka-stricto, kailangan pa po ng pruweba or ebidensya, di ba? Pag mag-aano ka raw doon, kailangan pa ng ebidensya. Nako po. Paano po ito? BIR. Paano po itong kongreso? Paano po itong si Speaker Romualdez? 1.6 billion na walang resibo. No certification lang. Paano yan? Nasaan daw po ang hustisya? Oh, yan Kasi nga po yung mga ordinaryong manggagawa o Pilipino or mga ano pa. Basta Pilipino ka, nandito ka sa Pilipinas, noon magbabayad ka po ng tax sa BIR. Maging negosyo man yan or ano pa man, di ba? Kahit ordinaryong Pilipino, may tax pa rin, di ba? Ngayon, doon daw sa BIR, napaka-stricto mga ka-review. Di ba? Sa resibo. Nasaan ang hustisya dito sa Kongreso? Puro certification lang. Gobyerno po yan mga ka-review. 1.6 billion. Yung kay BP Sara na pinagka-intirasan pa nila mga ka-review. 650 million na ginagastos naman po para sa kabataan. Nasaan ang hustisya? Diba? Yan po yung sigaw ng taong bayan. Yung mga ano dyan ano kayo ngayon, diba? Kasi hindi naman sa pinagtatanggol natin si BP Sara, diba mga ka-review natin. Pero ang ano lang kasi noon, maging patas. Kung mag-iimbestiga kayo kay BP Sara, imbestigahan nyo lahat. No? Yan. Na ano tuloy, nakita tuloy yung extraordinary fund ninyo. Ano ba yun? Yan, pumiyok ang taong bayan dyan sa extraordinary. Kasi ngayon lang namin nalaman natin, no? Halos na shock po tayo na mga walang alam about dyan sa extraordinary fund. Na wala pa lang resibo yan. Certification lang. Nako po. Anong nangyayari? Buksan nyo rin yung libro nyo. Ang problema, ang pinapakita po ng mga congressman, audit na wala silang anomalya. Audit, yan rin po yung nung binabanatan po ng mga kapwa ninyo congressman, si Sara Duterte. Ni COA nga, wala kayong maipakita na may anomalya. Hinayaan nyo lang. Bakit? Kasi nga for election. Gusto nyong bakbakan si Sara Duterte. Gusto nyong palubugin yung popularity ni Sara Duterte. Ngayon, naghamon si Tatay Digong. Anong audit? Ito po ang sagot ni Tatay Digong dyan sa audit na yan. Makinig kayo. Asa na ba? Okay, gusto niyang buksan. Ito po sinabi ni Pangulong Duterte, hindi ino-audit ang Congress. Not once, not twice, not at all. Dahil ang Kongreso, ang COA ay takot sa Congress. Kaya yung bubusisiin, kaya po walang red flag. Kita niyo po ang akusasyon ni Tatay Digong. Siya po ang most rotten sa lahat, pero hindi siya na-audit ng maayos dahil takot ang COA sa kanya. No? Dito sa Congress, dahil ang Congress ay may power of the purse. Sila nagpopondo sa lahat. Na hindi naman po mali yun. Talagang karapatan ng Congress yun, sabi ni Tatay Digong. Talagang tungkulin nila yun na sila yung magbabudget. Pero ang hamon niya, total, ginagawa nyo kay Sara Duterte. No? Pinalalabas ninyo na magnanakaw si Sara Duterte. Ito po, alam nyo, believe talaga ako rito sa matandang to.
Alam niyo, sabi ni Tatay Digong, ako lang ang presidente. Tignan niyo yung bahay ko. Pinapakita niya yung bahay. Diyan siya nakatira ngayon. Naging presidente siya, wala siya naging mansion. Wala siyang naging mansion. Yung iba raw po siya, congressman. Oh, lalo na tong Makabayan daw. Sabi niya nga, tama raw lang daw yan. Nagtataksi lang, naglalakad lang nung maging congressman. Nung naging congressman na, grabe na. Kotse na. Maski ang Makabayan Black. Ano sabi ni Tatay Digong? Nabayaran niya lahat. Media, bayad lahat. Makikita niyo po, magbukasan kayo ng libro. Sabi ni Tatay Digong, malaki ang ginastos namin sa Davao. Meron pong nahita ang Davao. Ayan. Sinasabi na ni Tatay Digong kung anong ginagawa niya. So yan mga ka-review natin, ano po ang reaction dyan ha? Dyan sa, eto nga, grabe ang corruption dyan sa Kongreso. Diba? Eto, hinamon na ni Tatay Digong si House Speaker Romualdez. Oh, buksan niyo daw yung libro, no? Ng audit, diba? At ito pa, 1.6 billion versus 650 million, di ba, ni BP Sara. At 160 billion, 1.6 billion ni House Speaker Romualdez. Nasaan po ang hustisya dyan mga ka-review? Kung ang rason lang naman nila ay ilalagay at idadagdag po doon sa pondo na para sa WPS mga ka-review. Nako, tingnan nyo naman yung discrepancy or difference, no, ng 1.6 billion, no, at saka 650 million. Nako po. Oh, at dyan po, ano, yung 1.6 billion po ay extraordinary fund. 650 million naman po ni BP Sara ay confidential fund, no, confidential mga ka-review. Ibig sabihin, may paggagamitan pero, 'di ba, sikreto po. Kasi nga po baka 'di ba malaman ng kalaban, o yan, maano tuloy, hindi maging operational, 'di ba, mga ka-review. At saka nako po yung mga ano natin na netizen talaga. Yung nag-comment kanina, 'di ba, na sa BIR po, tama naman po talaga. 'Di ba? Napaka-stricto po talaga sa ano, napaka-stricto sa BIR. Tapos dito pala sa Kongreso, ay ito, 1.6 billion, walang resibo. Anong masasabi niyo dyan, mga ka-review? Ha? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong mga reaksyon. Nararamdaman sa balitang ito. Alright? Masaya pa ba kayo? Nako po. Sa mga nalalaman natin dito sa gobyerno. Alright? Comment lang po. At mga ka-review natin kung pa-subscribe din po, no, si Pinoy News TV at si Sir Badong Arateles, no? Subscribe niyo na po. Maraming salamat. At review natin kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga ka-review natin, no? At huwag din po kalimutang i-subscribe si Pinoy News TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe niyo na po, Pinoy News TV at si Sir Badong Arateles, mga ka-review. Maraming salamat po.